Hey mga buddy, welcome to Mab Auto kung bago ka lang dito, and welcome back kung dati ka na dito, lagi ka na nag-aabang sa mga videos ni Mab Auto. And first, a big fat shout out sa Kia Auto Hub Marikina, especially kay Ma'am Flory, kay Boss Andrew for letting me drive their 2024 Kia Seltos SX. Ito yung top variant mga buddy. At ano nga bang gagawin natin dito? Bubusisiin natin ng design, sisilipin natin ng mga creature comforts and features na napakarami. And of course, the-drive-in natin yan mga buddy. NVH, handling test, braking test, power test, vibrato test sa iisang video. Mahaba na naman to, tiisin nyo na lang mga buddy. Napakaganda sa sasakyan nito. Let's do this! First up is the design mga buddy. Ito na naman yung signature grille ng Kia. Ang tawag dyan is Tiger Nose. Ito, yung may ganyan na yan, yung may coating ganyan, Tiger Nose. Saka yung grille nilang kakaiba. And yung signature headlight nila na kung tawagin ay Star Lamp LED. This one not as funky as the Sonet, pero meron silang pagkakahawig, di ba? Meron ding silver trim sa ilalim. Meron ding parang guhit dyan sa hood bulging, nakala mo supercharged or kung ano man, but this one is turbocharged. Pag-usapan natin mamaya mga buddy. Fog lights mo is LED. Tignan nyo naman, kakaiba mga buddy. Most Kias, ganyan ang headlight nila ngayon mga buddy. Dito naman sa side, very simple. May mga black cladding, black trims. Ito, may black trim, tapos nagka-white trim pa. Unique, no? May guhit din dito, then nag-fade. Simpleng-simple. Tapos ito, aluminum finish dito sa belt line. Yan. Chrome door handles, which is syempre to match the belt line niya mga buddy. Dito naman sa likod, ito na naman yung signature tail lamps nila. Light bar yan mga buddy, pero nagtitipid pa rin si Kia. Kahit maganda yung turn signal design niya, that's halogen mga buddy. Anyhow, wala naman masyadong kakaiba dito. Most crossovers ngayon is may ganyan, may parang design na ganyan. But si Kia, halos magkakamukha yung likod nila. Very simple design, almost flat. And two-tone. Alam ko same price lang yan sa single tone or sa two-tone. Wheels are 215/60 R17 Nexen. Alam ko factory pa to kasi 4,000 kilometers on the clock mga buddy. And dito na tayo sa labas. Ground clearance is 190 millimeters for this crossover. So hindi ganun kataasan, mas mataas pa yung Kia Sonet which is 205 mm. And of course sa SX, pag naka-two-tone ka, black mirror caps. Yung grill na to, ayan oh, parang merong diamond. Ganda, ayan oh. Part siya ng grill, buo hanggang dito. Tapos nag-fade dyan, nawala. Pero may DRL yan mga buddy. Yan, yung buong yan. DRL yan. Napakaganda niyan. Ilawan natin. DRL niya mga buddy. Napaka-distinctive. Tapos LED fog lights. And of course, your light bar. Separate lang siya ng Kia badge. Pero napaka-distinctive ng light bar niya. No? May, hindi lang straight. May ganyan. Ganyan. Yeah. Anyway, silipin naman natin ang interior ko nung meron to mga buddy. To get in sa Seltos mga buddy, here's your proximity key. Familiar, diba? Dito yung mga pindutan, lock, unlock, saka trunk release. Wala ditong auto start, but pwede mo namang gamitin to. Yan mga buddy. Gamitin na lang natin to. Auto fold mirrors, of course. At ito ang bubungad sa'yo sa Seltos. Hard plastic na mukhang leather with yan, black piano black trim. Ito na naman yung kakaibang style nila sa speakers. Silver trim, parang sa Sonet din. Leather, yan, soft touch leather dito. Hard plastic na to mga buddy. And you have a small pocket. Ito medyo maliit lang to, pang bottle holder lang talaga. No drinks daw nakalagay doon mga buddy. Sa label na yon, no drinks. Kasi tatapon, pang bottle lang talaga. Tight fit yung aking big water bottle mga buddy. And dashboard mo is composed of hard plastic material. Ayan. Pero mix siya. Ganda rin yung ano niya, texture niya. Mukha talagang leather. At hindi siya mukhang malutong. Meron ka ditong soft touch material na mukhang leather. I think this is vinyl or
kung ano man. Basta malambot siya mga padi yan. Squishy siya. Hindi siya plastic. Oh. At yun lang, medyo madilim tingnan dito. Binrake lang nung mga silver trim dito sa aircon vents na to. And on the other side, dito sa gitna, wala mga padi. And of course, steering wheel mga padi, it's wrapped with leather. Hindi siya squishy. Yung girth niya is sakto lang. Hindi sing taba ng aking gusto, but pwede na. Okay naman. Medyo firm nga lang ang touch niya mga padi. And you have your controls here. Mamaya gagalawin natin yan. Silver trim dito to break all the black. Yan. Puro piano black dito mga padi. Hindi ako fan ng piano black, but the steering wheel looks good. Tri-spoke siya. Sporty looking. Hindi nga lang flat bottom. Dito naman tayo sa gitna. Here's your climate control mga padi. Pati multimedia controls mo, nandito rin. Nandiyan na sa baba na yan. Yan. Map, knob, may star, siguro favorites, seek track, radio media setup, tune, volume, and power off. Kasama ng climate control mga padi. Meron ka ring hidden packet dito with 12 volt socket and USB-A. Meron ka ring wireless charger dyan, mga padi. Yan. Ito yung shifter, napakaliit. Yan, kung nakikita nyo, ang baba lang mga padi. Oh. May mga buttons dito. Ito syempre, electronic parking brakes. Boo! Boo! Hunigan tayo eh. Mas gusto natin yung ganun. But meron ka ring auto hold, saka cooled seats. Both front, left and right, saka camera view. Papakita ko sa inyo mamaya. Dito rin yung drive modes mo, saka traction control switch. Dito naman, you have 2 cup holders na walang takip, small and big. And ito, leather wrap tong armrest dito with, yan, meron siyang storage na pagka-liit-liit. Ayan, for scaling, ngayon yung kamay ko na merong USB-C charger. Yan, USB-C siya mga padi. Check natin ang glove box. Hard dump. Kita nyo? Malapad pero hindi kalakihan. Ito na naman yung testing natin. Bulaklak. Di pa. Hindi kasya mga padi. Ayoko na ipilit. Cloth niya is leather. Yeah, with design. Full leather mga padi. Yan ang upuan niya. Perforated with ganyan. Parang design sa gate. Ganda rin ng bolstering. Ganda ng pagka-bucket seat niya. Ganda ng design mga padi. Dito para ka na namang cocoon dahil ito medyo mataas. Gusto ko yung mga ganyan. Kulong ka dito. Kulong siya doon. Medyo may privacy kayo sa isa't isa mga padi. And here's your screen. Buksan natin. Yan, ang bubungad sa inyo mga padi. Dito tayo sa multimedia mga padi. Of course, meron kang Android Auto, Apple CarPlay, USB video. Pwede kang manood dito mga padi. Kung meron kang video sa thumbstick mo. Settings, ano ba meron sa settings? Yan, profile, vehicle, display, general, sound, device connections, buttons. Tingnan natin itong vehicle. Driving convenience, blah blah blah, driving safety, lane safety. Diyan mo lahat makikita yung mga padi. May warning volume, merong DAW, driver attention warning, pwede mong patayin dyan. Meron din dito lights, headlight timeout. Tinatay mo na yung auto, kabukas pa yung ilaw hanggang makapasok ka sa bahay mo kung saan ka man pupunta. High beam assist, auto deactivation pag may kasalubong ka para hindi mabulag. Kung naka high beam ka, automatic siyang magdidim pag may na-sense siya si radar na may kasalubong kang auto. Door, auto lock, remote window. Isang pinakamaganda dito mga padi, papakita ko lang sa inyo. Sounds of nature. Yan, sounds of nature. Yan, pwede kang makinig ng ganyan lang. Birds singing with sea, rainy day, calm sea waves, night in the country, cricket conversations. Ayun na, yun lang mga padi. Dito naman tayo sa gauge cluster niya mga padi. It's all screen mga padi. Diyan sa gitna, diyan mo makikita yung mga basic mo. Trip, since refueling, yan, yung mga ganyan, drive info, kilometers per hour, accumulated info, since refueling. Yan yung ginagamit ko ngayon since refueling dahil mag-fuel economy test din tayo. So, kada drive modes mo, magpapalit-palit din yan. Ayan, nasa smart ako ngayon, sport, yan, eco, and comfort. Smart, pareho lang. Pero si sport,
biglang gumanda lalo, no, mga buddy. Ayun, no, pag iko may naggaganon-ganon pang wave. Diyan mo rin makikita yung mga ano mo, yan, lane, follow, blah blah blah. Basta meron tong lane keep assist, ayan, sa button na yan. Meron kang distance settings, yan, kung gaano kalayo o kalapit gusto mo dun sa sinusundan mo. Mamaya matitesting natin sa expressway. Of course, cruise control, panglipat ng mga info, yan, pindutin mo lang to, yan, diyan mo makikita. Tapos ito, pag pinindot mo to mga buddy, yan, diyan mo makikita yung sinusundan mo, yan, mamaya titingnan din natin yan pag nagda-drive na tayo. At ito, of course, no-brainer para sa multimedia mo mga buddy. Hindi ko na i-explain niya. Dito naman tayo sa taas. Meron kang lights, syempre. Yan, meron kang map lights. Pwedeng dalawa. Yan, dahan-dahan pa siyang bumubukas mga buddy. Nakikita nyo ba? Dahan-dahan siyang mamamatay. Meron ka ring panoramic sunroof, syempre. Yun, oh. Yan. O, diba? Sa SX mo lang yan makukuha mga buddy. Steering wheel is tilt and telescopic. Yes. And driver seat is powered. Oo, yan. Powered siya. Yan, powered. Dipindot lang. Pero minsan, ayoko pa nga nung ganito kasi ang bagal eh. Yun nga lang, syempre convenient, di ba? Pero wala kasing memory seats para pindot ka na lang kung ano yung setting mo. So, set natin kung paano ako magdadrive. Yan, okay na. Ganyan ako magdadrive. Silipin naman natin kung anong meron sa likod, mga buddy. Alright, dito sa likod, mga buddy, same deal. Yan, hard plastic na mukhang leather. Meron ka pa ring soft touch dito na leather for your armrest dito sa likod. Leather pa rin to, rig leather, mga buddy. Ano, lambot to, squishy. At syempre, yung kakaiba mong speaker covers. Meron ka ring small pocket dyan, mga buddy. And same deal dito, ganun din ang upuan, style ng design. Sinagad ko na yan pababa mga buddy. Oh, meron tong seat height adjustment. I can stretch my legs. Yan, as you can see, napakataas pa nga eh. Oh. Ayan. And I'm very comfortable dito. Yung thigh ko may support. But by the way, I'm just 5'5", 5'6". Di 4 test. Medyo may sayad pero napakadali. Meron ka ring aircon vents dito mga buddy. Meron ka ring USB port dito, Type-C nga lang, saka small pocket. May small hump dito sa gitna pero hindi naman ganun kataas. So dito, kung uupo dito, hindi naman ganun ka uncomfortable yung uupo sa gitna dahil mababa lang yung hump. Kung nakasagad naman ang upuan, nakasagad na yan mga buddy. I can still stretch, yan. I can stretch. Di 4 test. Doable pero mahirap. Depende sa height yan. Medyo hirap na ako. Pero doable. Alright? Kaya naman. And meron ka ring ISOFIX. Yan, may ISOFIX dyan mga buddy. Yan, kitang-kita naman. Meron ka ring armrest dito. Yan. With cup holder. At syempre, gaya rin nung sa Sonet, pag may drinks ka dyan, syempre mga buddy, mahirap magpatong. So, nakaganyan ang patong mo. Huwag kang gaganon. Tutumba yun. Tatapon. Meron kasing ibang mga car manufacturer, yung lumalabas dito. So, I think mas convenient yun. Mas makakapatong ka ng kamay mo. So, papansin nyo, dahil nga meron tayong panoramic sunroof, wala tayong ilaw. Yun ang akala nyo. Dahil dito sa handle, ayan o, may ilaw mga buddy. Dahan-dahan siyang mamatay. Dahan-dahan siyang bumubukas. And these seats are 60-40 rin mga buddy. Ayan, 60-40. 60-40 fold din siya. Silipin naman natin kung anong meron dyan sa likod mga buddy. Okay, here at the back mga buddy, merong door popper dito. Kakapain mo lang katabi nitong camera. Pak! Yun na yun. Oh. Tapos meron ka naman shock dito na tutulong sa'yo iangat dyan. Ayan ang space niya mga buddy. Hindi ko na-research kung gaano kalaki yan. Pero sa paningin ko, maluwag mga buddy. Ilalagay ko na lang dyan. Okay? Hindi ko kakalimutan. Ilalagay ko dyan kung gaano kaluwag yan. Silipin naman natin kung ano meron dito sa ilalim. Oh, dyan yung spare tire mo. Pero hindi siya full mag wheels. Dyan din yung mga tools mo pag na-flatan ka. Like jack, pang tow. Small storage here, left and right. Meron ka ring hook dito for your groceries para hindi siya gugulong-gulong pag humahataw ka. Small light
Yan, meron kang light dito. And gaya nga ng ibang crossover, pag finold mo yan, yan. You have a bigger space and flat pa siya. Napakaluwag na yan mga padi. Yan ang space niya. Dahil I'm too lazy to research, lalagay ko na lang dyan mga padi. And upload for Kia for putting this handle. Oh, napaka-importante niyan, lalong-lalo na sa akin. Ayoko nung kumakapit dun sa lata. Gusto ko sa ganyan. Anyway, check naman natin yung engine mga buddy ng SX dahil iba ang engine nito sa ibang lower variants mga buddy. Pop the hood! Pop the hood! To pop the hood mga buddy, ito. Pull this. Gilid na gilid. Yung iba, nandito, di ba? Ito, dito. Yun na yun. Tug! Teleport. May Kia badge. Medyo may kabigatan mga buddy. And under the hood, sa SX mga padi, this is the 1.4 GDI turbo. Inline 4 yan mga padi, 1.4 liter turbo. It produces 140 horsepower and 242 Newton meters of torque. Mated to a 7-speed DCT or dual clutch transmission. Front wheel drive only, yun lang ang meron sa atin mga padi. At yung ibang variants niya, ipopost ko na lang dito yung mga prices difference. Ang pagkakaiba nila, si SX lang ang nakaturbo mga padi. Yung iba 1.5 na IBT. So anyway, babang inaantay natin. Let's take this for a drive. Handling test, braking test, power test, NBH, vibrato test. Alright mga buddy, driving the 2024 Kia Seltos SX. Ito yung pinaka top of the line. Ito yung may radar cruise, may lane keep assist, yung mga ganun tech mga buddy. Anyway, review muna natin yung usual steering wheel, yung braking, brake pedal feel, blind spot. Steering wheel, usual naman. Electric assisted, magagaang to. Pero since naka-on yung lane keep assist, matigas siya. Kailangan mo labanan mga padi. Pero papatayin ko muna. Yan, magaang na siya mga padi. Pag hindi gumagana yung mga tech, magaang naman siya. Is it pointy? 80 kilometers. Mabilis kasi tayo eh. Parang yung handling niya, parang yung Sonet din mga padi. Pointy siya, pero mararamdaman mo yung sasakyan. Parang gumaganon. Float na ganon. Comfortable siya. Maalon, pero mas matitesting pa natin to dyan maya-maya. Braking is medyo bitey siya for my taste, pero yung pressure point niya nasa taas naman, which is yun yung mga gusto ni Mab Auto, parang mga racing brakes. Ayan. Sa traffic, medyo kailangan ng konting modulation para hindi mahilo yung sakay mo. Ayun o, bitey eh. Ayun o, yung sakay. May sakay tayo mga padi si Ma'am Flory of Kia Marikina. Hindi lang nagsasalita yan para hindi tayo makawalwal. Ano na naman tayo, conservative. Blind spot. Ito lang, ito. Medyo mataba to mga padi. A pillar, kung tawagin. Yan, poste. A na poste. A, B, C, and D. Hindi yung sa dulo. Saka ito. Kasi yung ibang mga kotse nga mga padi, wing mirrors or side mirrors, inuusog na nila dito, tapos meron kang maliit na window dyan. Balik tayo dito, baka masita tayo ng mga apekto. Usual blind spot pa is C and D pillar. Yun doon sa likod na yun. Pero ito may window naman. Pero gaya rin ng Sonet, medyo mataas. Yung seats natin, alam nyo naman, lagi kong sinasabi, lagi kong binababa yung upuan at the lowest point para mas na-feel ko yung lower center of gravity, para ma-feel ko yung ginagawa ng kotse. Since mababa na yung upuan, maliit pa ako, yung window doon sa C and D pillar, malaki naman. Yun nga lang, hindi ko masyadong mapakinabangan dahil maliit ako mga padi. At nakalimutan kong sabihin sa review ko kanina, ito nga, may cooled seats to. Sarap. Ang sarap pala nito mga padi. Sarap sa dito sa likod. Diyan mo siya mararamdaman. Meron din siyang mga mood lamp, mga nakatago dito. Nandiyan dyan, sa gilid dyan. Dito, meron din dito.
Sound mood lamp, meron din mga padi. Pag nagpapatugtog ka, which is di natin pwedeng gawin dahil makaka-copyright tayo ni YouTube, pwede kang mamili ng ng mood lamp. Driving view, hindi siya commanding view, depende sa upo mo. Kung ako tatanungin, parang yung Sonnet din mga padi. Kasi nga binababa ko yung upuan. Ang dating is maiksi yung dashboard and parang ang lapit ko sa dashboard. Pero kung matangkad kang tao at gusto mo mataas yung upuan, commanding view. Kita mo naman yung hood. Ayan. Kita ko nga yung yung linya ng hood pag nakaganyan ako. Vehicle mga buddy. Dito sa vehicle settings mga buddy, ang dami mong pwedeng galawin. Yan, driving convenience, SCC, smart cruise control, distance, acceleration, response speed. O yan, nag-aano yung lane keep assist, nag-activate. Forward safety, yan, meron kang collision warning. DAW, driver attention warning. Na-alert ka niya, halimbawa nasa traffic ka, pag umalis na yung vehicle sa harapan mo, tapos ikaw text ka pa ng text. So mag-a-alert yan sa'yo na yung kotse sa harapan mo, nakalayo na. But anyway, back to driving. Very smooth dito. Parang yung Sonnet din, malambot. Kasi yung Kia Stonic, hindi siya malambot na parang yung Sonnet. Ang handling naman nun, medyo sporty. Medyo ganun. Kung ang Sonnet is parang duyan, ang Stonic is hindi. Medyo nag-iba sila ng direction, no, mga padi. Ito malambot, parang yung rin nga talaga. Ayan, pointy siya pero yung suspension nga since malambot, so ganun na naman siya. May pagkalambada kung tawagin ko mga padi. Anyway, NVH tayo dyan sa Calax. Welcome to Calax mga padi, where the road is hindi smooth and hindi siya espaltado. Dito makakapag-NVH tayo, noise, vibration, and harshness. At the same time, ide-demo ko na rin yung self-driving niya. Hindi naman self-driving, meron kasi siyang lane keep assist, radar cruise, yung mga ganong bagay. Cruise control natin. Ine-demo ko na nga yung radar cruise. Ayan. No hands, keep hands on steering. Kita nyo naman, lumili ko mag-isa. Pero pag nawala yung linya, gaya nyan, tulungan mo. Dahil babangga niya yan. Okay? Anyway mga buddy, noise. Noise ng goma. Naka-lane keep assist na siya, naka-cruise control, saka yung distance niya. Ayan. Kung nakikita nyo sa screen, yan, noise niya sa gulong dito tahimik naman. Although may naririnig akong konting humming, pag may radyo ka, hindi mo na maririnig yan mga padi. Tayo? Influencer daw. Influencer. Kailangan patay ang radyo natin. Noise sa engine, 80 kilometers per hour, wala akong naririnig. Kayang patunayan niya ng aking sakay. Wala talaga ako naririnig. At ang RPM niya is around 1,700 RPM at 80 kilometers per hour mga padi. Kanina naririnig ko yung mga truck. Rinig ko. Usual na crossover, kahit naman yung mga Honda, Toyota, mga competitors, parang ganun din kaingay. Yan, mas pronounced na yung humming ng gulong. Vibration saan ba? Sa makina. 4-cylinder turbo to na 1.4 liter. It's not existing here mga padi. Wala pa naman akong nararamdamang vibration sa makina. Vibration sa loob ng auto dahil lang syempre sa suspension niya, nagta-translate dito sa loob. Mararamdaman mo sa upuan, babibrate yung upuan, saka sa floor. Nararamdaman mo may vibration sa floor. Yun lang, which is normal or usual. Itong motor, noise. Rinig na rinig ko yung GS niya. Harshness naman tayo mga padi. Hindi, walang harsh eh. Yung upuan, malambot ang foam niya. Mas matigas yung sa Sonnet. Saka bolstering is good. Hopefully mayakap ako nito sa testingan natin.
May nararamdaman akong konting kick sa suspension niya mga buddy, pero hindi naman siya harsh. Ang sarap ng suspension tuning ng Kia ngayon kasi comfortable siya. Yung Stonic, tandang-tanda ko yun. Comfortable naman, yun nga lang, nasa sporty side siya. Ito parang Grand Touring or Grand Tourer side siya, malambot. So far, very comfortable experience. Ayan, gumagana yung mga tech niya, yung distance niya doon. Naka-distance 1 ako at 90 kilometers per hour cruising. Ayan, cruise control. Wala akong inaapakan. Kusa siyang lumiliko. Pero syempre, magpapaalala yan, keep your hands on the steering. Kalugin mo lang. Wala ulit dyan. Kusa siyang lumiliko mga buddy. Magic. Kita niyo naman. Hindi na magic ngayon yan. Basta bumili ka ng may radar cruise, automatic, may mga ganyang tech na yan mga buddy. Now, doon naman tayo sa handling and braking test dyan sa Sampaguita Burgring. Welcome to Sampaguita Burgring mga buddy, where I test handling and braking. Siyempre, lagi kong pinapaalala sa inyo, wag na wag nyong gagayahin yung pagte-testing ko dito o yung spirited driving ko dito. But kung yan ang trip nyo sa buhay, you love driving spiritedly sa mga mountain pass, then do it at your own risk. Okay? At lagi ko rin pinapaalala, wag na wag kayong kakain ng kabilang linya, especially kung blind. Pero kung tanaw nyo naman, don't drive by the book. Banat lang. Enjoy lang. Ahaba buhay nyo yan. Anyway, shameless plug. Mga buddy, kung mahilig kayo sa relo, paki-follow naman yung page ko na Galing ng Timing by Mab Auto. Meron akong mga watches dyan na pre-lab na binebenta. Mostly Japanese watches. Minsan may naliligaw na Swiss watches. Isa yan sa mga hobby ko. Nibenta ko dyan. Paki-follow naman mga buddy kung mahilig kayo sa relo. Naghahanap kayo ng pangregalo. Yan, lagay ko dito. Galing ng Timing by Mab Auto. Big shoutout again sa Kia Marikina for letting me drive the Kia Seltos, demo unit ng Kia Marikina. Salamat kay Boss Andrew and kay Ma'am Flory. Anyway, eto na nga tayo. Sampaguita Burgring. Karamdaman ko na kagad yung suspension niya kahawig ng Kia Sonet. Malambot. Pero mas mas firm ng konti. Yung Sonet kasi, ramdam mo yung duyan, ito, hindi masyado. Pero comfortable pa rin naman mga buddy. Right now, nasa tayo, smart mode kasi meron tong comfort, smart, eco, sport. And the sad thing is, hindi naman dahil pinahiram tayo, may sad thing para sa akin. Wala siyang manual mode dito mga buddy. Ang good thing, dual clutch nga ito, mabilis siya mag-shift. Dual clutch. Depende sa apak mo. Lalo na pag nasa sport mode ka. Pak. Ganun siya. Pakan mo, downshift. Mabilis siyang kumambyo mga buddy. Yun lang ang malungkot dahil hindi mo siya makontrol. Itong Seltos naman, which is the SX variant, is turbo. Kaya masaya pa rin. Sa SX mo lang makukuha ang turbo mga buddy. The rest na variant, yung EX saka LX, is 1.5 IDT. Parang yun nasa Sonet. So, kung gusto nyo ng turbo, which is mas masaya, kasi napakasarap pumikap ng eto na kami. Dahil turbo nga siya, early torque. Ganun ang mga turbo. At least, wala pang 2,000 RPM. Nandiyan na yung 242 Newton meters of torque. Yes, yan, apak. Oh, sarap. Nasa smart mode lang tayo yan mga buddy. Pinatay ko yung mga nanis. Kung alam nyo yung nanis, yung mga lane keep assist, kasi pag nakadetect yan ng mga linya, papakailaman ng ganyan mga buddy. Kaya pag sa ganitong mga twisties, patayin nyo na lang. Gamitin nyo lang sa highway, expressway. Nasa smart mode tayo. Eco mode kasi mga buddy, medyo matamlay siya pag eco mode. Gamitin mo lang eco mode sa city drive. Malamya yung throttle niya. Ganon ang eco mode.
Yung comfort, hindi ko sila ma-separate ng description sa Eco. Parang halos pareho lang. Pero itong Smart, parang halo siya ng Eco saka Sport. Yun ang ano niya, feel. And steering wheel, hindi siya bumibigat on any instance. Kung kayo kaedad ko na, yung mga auto dati, pag lumiliko yan, bumibigat yung manibela, mas nararamdaman mo yung feel nung gulong. Ayan. Dito hindi mo mararamdaman sa mga kotse ngayon kasi nga EPS, electronic power steering, hindi mo na maramdaman yung gulong, pero lumiliko naman. Ang bilis kumambyo. Ooh. 140 horsepower lang. Wag mong langin dahil ang torque is 242 newton meters. Yan o. Woo! At ang gulong niya, stock to lahat mga padi. Nexen, from the factory. Nexen. Why Nexen? Kia. Korean brand bang Nexen? Pa-comment naman sa baba mga padi. I'm not aware of kung saan gawa ang Nexen tire. Ang alam ko lang, Kumho. Yan. Kumho, Korean talaga yan. Early torque, ganun ang mga turbo hindi siya mala EV kasi ang EV from 0 pakan mo andyan na. Ito at least below 2,000 andyan na yung andyan na yung torque niya. Yun lang, hindi wala talaga akong sugar coating. Wala siyang manual mode. At isa pang bagay na hindi ko na sabi sa review ko kanina, yung gear mo is nagdi-display dito sa shifter mo. Ayan, nasa drive siya D. Ayan, D. So pag ni-neutral mo yan or reverse or park, yan, PRND. Yun ang lumalabas dyan. Although lumalabas din naman dito sa screen. Yung screen, napakaganda, napakalinaw, napaka-sharp ang graphics niya mga padi. Sport. Yan, Sport. Di pa tayo sa Sport. Tingnan natin kung ano magiging handling niya dito sa transition na to. Woo! Sarap. Brakes, pag mabagal ka, bitey siya. Yung ganun speed natin, nakita ko dito sa gauge, nag 100 siya. Hindi ko naman sinagad yung medyo nahihinaan ako. Pero pag binaunan mo, malakas naman talaga. May sakay lang kasi ako, kaya ayaw kong i-push yung brake. Baka mahilo si ma'am. Wow! Nice brakes. Pointy handling. Bilis kumambyo. Wag na wag kakain ng kabilang lane mga padi ha. Wag nyo akong gawing idol dahil dito nagte-testing ako ng auto mga padi para dun sa mga buyers na gustong malaman ng capabilities ng mga ganitong bagong kotse ngayon. Napagbigyan na naman tayo ng Kia Marikina with Boss Andrew and Ma'am Flory. Salamat po. Hindi siya masyadong mahiga gaya nung sa Sonet. Ayan Pero makikita natin mamaya sa technical part mga padi. Yes. So far brakes are still good. Nice view. Good afternoon Taal. Happy Friday. Happy weekend. Yes! Brakes. Ganda ng preno mga padi. Ang bilis din mag-shift. Nasa sport mode tayo. Hindi ko naman sinasagad yung RPM. Conservative lang. Naka half throttle lang ako. Kasi lakas niya na humila turbo siya Alright, technical part. Ito na ang technical part natin mga padi. Ito malalaman natin yung transitioning ng suspension niya. Ma'am, di ka ba nahihilo? Hindi pa sir. Hindi pa sir. For the record, lalagay ko yun. Follow the road lang ma'am.
Yahoo! Wow. Ganda ng preno niya mga buddy. At least right now wala pa tayo sa baba. Although mabilis lang naman tong pababa na to. At wala pa tayong traffic na na-encounter. Suspension is mas malambot talaga si Sonet. Doon ko lang siya may compare. Kia to Kia. Mas matigas to ng konti. Kasi yung higa niya hindi naman sobrang ganun mga buddy. Liko kong ganyan, sumusunod naman. Hindi ako pumepreno. Lumiliko eh. Sarap ng torque. Ilang masarap sa turbo mga buddy. Ang sarap ng torque. Early torque. Hindi gaya ng mga NA. Ito transition to. Sarap. Good handling. Very good handling mga buddy. 1,700 plus kilo. Another transition. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Up. Wow. Wow. Ito transition ulit. Nice brakes. Hindi pa nagfe-fade. Wow. And sunod lang siya ng sunod Sarap ng handling mga buddy. Nakakot tayo ng traffic. So medyo napahinga yung preno natin. Woo! Brakes. Nice. Binibigyan ko na yung preno nun para talagang malaman ko kung ano yung preno niya. Ayan binibigyan ko na ng konti para malaman ko talaga. Ito, masarap tong turn na to. Sarap, masarap. Hindi siya nakakatakot mga buddy. Ewan ko lang si ma'am kung natatakot na. Woo! Brakes. Bitaw sa brakes. Let it flow. Hindi siya ganun kahiga mga buddy. Syempre, preno dito. Ewan ko ba ba't ganito na yung mga sisab ngayon. Pero itong dalawang Kiyang na drive ko, magkaiba sila ng character. Konti lang. Mas malambot si Sonet. Mas malambot kumpara dito. Parang mas sporty pala to. Mas maganda siya lumiko dun sa Sonet. Sorry, dun ko lang siya nako-compare kasi mostly sedan ang nadadrive natin lately. Saka yun nga, yung torque nito is napakasarap. Kahit 1.4 liter lang siya mga buddy. Conservative pa rin naman tayo. Kusa naman siyang kumakambyo 3,500 RPM kumakambyo na siya. Yung torque niya lang kasi lakas Kuya. Yan. Okay, last corner. And Ma'am survives. Ma'am Flory survives. Welcome to Taal, mga buddy. Ang report, hindi siya ganun kahiga na ina-expect ko nung dinadrive ko siya sa expressway. Although pointy siya, pag ginaganong-ganon ko kanina, nag-float lang yung suspension niya. Pero pagdating sa twisties, iba ang storya mga buddy. Ang sarap niya, addictive. Yun nga lang, syempre medyo alalay ako. Baka di tayo makaulit kay Boss Andrew saka kay Ma'am Flory. Hindi ako natakot. Brakes are still good. Yun ang report mga buddy. Pag dito, ito, uneven surface to, mararamdaman mo, gumaganyan-ganyan lang. Pero hindi sinlambot nung Sonet. May nararamdaman akong kick sa mga bawat uneven Ito, tingnan natin to. Medyo may duyan lang naman.
Hindi ko naramdaman na pagod yung goma. But isipin nyo na lang, street tire to Street tire ang mostly nakakabit sa mga newly released na kotse, diba? Pero okay naman siya sa ganung driving. Pinakamataas na nakita ko sa dito sa digital gauge is 100. Pero sa mga liko, 35. Ganun, 35, 40. But anyway, magte-testing pa tayo ng power test and vibrato test dyan sa Sungay. Welcome to Sungay mga buddy, where I drive normally. Para ka lang umaakit ng Baguio. Siyempre, may mga siko-siko. Kailangan mong apakan or give some effort para makaakyat yung auto. Yun ang tinetest ko dito. Saka yung vibrato test kung tinatawag mga buddy. Kasi merong part dyan na alam nyo na, like ko yung nanonood, alam nyo naman yun. Pero makikita nyo. Anyway, ito na nga. Ito yung part, ito yung kalsada na hindi talaga smooth dito mga buddy. Mararamdaman mo dito yung auto parang tinetesting sa sa shock test. Ito, naka half throttle ako. Yan, Seiko number 1. Downshift naman siya kagad. Naka pala tayo, smart mode. Mabilis siyang kumambyo. Ang smart mode kasi mix of parang eco and sport. Depende sa apak mo. Pag eco mode, napakalamya naman. Cambio lang siya kagad ng cambio. So ito mix. Ito na yung vibrato test natin dito sa part na to. Dahil dito matagtag. 3, 2, 1, go. Ito the verdict. Medyo may di ba? Medyo may ganon. Pero yung feeling dito mga buddy, hindi naman ganun ka lamog. Hindi ka naman nilalamog. Yun nga lang, yung suspension niya talaga naglalaro na ganun. Yun ang nangyayari dito. Sa vibrato ko lang kala nyo harsh, pero hindi dito Yan, nag-downshift siya. Stay foot lang ako sa throttle, di ko binabago, almost half. Ayan, dito rin meron ding mga shock. Ayan. Dito mo talaga matitest ang auto kung gaano siya ka-smooth or Pero ito nga, since hindi siya ganun ka-lambot gaya ng Sonet, mas mas medyo may shock dito sa loob. Pero kung ako tatanungin, kasi I love sporty driving, mas gusto ko to, yung feeling nito kaysa sa Sonet. Sorry, doon ko lang ulit na i-compare kasi yun yung last na na-drive kong C-Sub or crossover SUV. Mas malambot si Sonet mga buddy. Ito, Seiko na naman mga buddy. 1/4 sa throttle. Tingnan natin kung anong gagawin ng transmission. Naka D2. Hindi siya nag-shift sa 1 kasi may torque naman naka dito pa rin. Ayan, nag-shift na kasi may torque pakan mo lang, humihila na hindi niya kailangan ng mag-downshift para lang maabot yung yung range ng power niya sa RPM. Torque siya sa low RPM But anyway, balik tayo dyan sa more Seiko. Ito, Seiko na naman mga buddy. Wala tayong buwelo kasi may mabagal na truck sa unahan natin. D2 shift sa D1. Yun, sumipa yung turbo. D2. Hindi ako nagpapalit ng throttle. Ayan na yung turbo, sumisipa. Hindi ako naglalaro-laro ng throttle mga buddy Inayaan ko lang na nakasteady yung paa ko para malaman ko kung anong gagawin ng transmission. Ayan, Seiko na naman, D3, D2, D1. Ayan, sumisipa yung turbo. Sumipa na naman
Yun lang masarap sa turbo. Ayan. Andyan kagad yung hila, mga padi. Ayan. D1 ulit. Balik siya sa D1. Ayan na, turbo. Papabitaw na ako sa throttle eh. Ang throttle ko mga 1/4 lang, mga padi. Kung ito sagad, mga ganyan lang. Hinahayaan ko lang mag-isip yung transmission ko anong gagawin niya. Hindi ko siya nilalaro-laro para mag-downshift or ano. Hinahayaan ko lang talaga siya mag-isa. Kasi may sarili na ring ECU yan eh. Okay naman. Smooth mag-shift sa smart. Pero pag nasa sport ka, mga padi, pag kumakambyo siya, ramdam mo yung parang sport talaga. Na ramdam mo yung sipa. Meron siyang kick kada shift niya. Sa eco, wala. Very smooth. Dito, ganun din. Smooth din. Sa smart, and I assume, siguro dun sa comfort, mas comfort. Oh. Ayun na, sumipa na naman yung boost. Pag sumipa na yung boost, dyan na yung power. Ang aga, 2,000 up. Eh, hindi pa naman biro din. 242 Newton meters. Malakas na yun, ha? Anyway, nandito na tayo sa taas, mga padi. Yan ang naging handling, braking, power test, vibrato test, saka NVH natin sa 2024 Kia Seltos SX. Yan. Kino-quote and quote ko, this is the SX. And it cost 1,688,000 pesos. So, yun ang price to pay sa lahat ng tech na ito. Naka-turbocharge ka, meron kang radar cruise, lane keep assist, collision warning, kusa siya magpepreno, basta naka-on lahat, safety driving settings yan. Wireless charging, auto climate control, Apple CarPlay, Android Auto, yan yung mga trend ngayon eh, sa mga generation ngayon. O meron pa tong Sounds of Nature, kung gusto nyo mag-relax dito, kung gusto nyo magpamasahe dito, pwede kayo magpaspa, patugtugin nyo lang yun, kompleto na spa nyo. Meron ding sound mood lamp, nag-aano yan sa pinapatugtog mo, depende sa napili mong settings. Yung mga mood lamp dito, mag-iiba-iba ng kulay yan. Dagdag pang akit din yung mga ganyan, modern toys sa auto, dahil sa mga ibang variant, di mo naman makikita yan. Although it's 1,688,000 nga, marami ka namang makukuhang features, safety features. Meron pang cooled seats, halimbawang nabilad yung auto sa init, pindutin mo lang yan, lalamig yung silya mo, hindi ka mababalisaw-saw. Siyempre, meron kang panoramic sunroof. Wala nga lang sunglass holder, mga buddy. Para sa akin, napaka-importante nun. Kasi mahilig nga ako magdala ng ganito dahil pag masikat ang araw, silawin ako na parang naano yung mata ko. Kaya madalas akong sunglass. No car is perfect, mga buddy. Anyway, kung narating nyo itong part ng video na ito, maraming salamat from Mav Auto. And again, big fat shout out sa Kia Marikina, especially kay Boss Andrew and Ma'am Flory for letting me drive their demo unit na top variant pa, mga padi, Kia Seltos SX. I enjoyed the drive, napaka-komportable niya, and yet feeling ko lang, para sa akin this is my opinion, may kanya-kanya tayong opinion, may pagka-sporty siya sa twisties. And I love sporty driving. Mas gusto ko yung medyo firm ng konti. Mas feeling ko, mas kontrolado ko yung sasakyan. And the seats, niyakap niya ako, hindi niya ako tinapon-tapon na pa ganun, mga buddy. Masarap. Anyway, thank you for watching nga kung nakarating kayo sa part ng video na to. And hit the subscribe button, nandito yan, mga buddy. Pag sinabi kong subscribe, makikita nyo, iilaw-ilaw pa yan, mag-glow. Para maabot ko yung ini-aim kong 100k, hopefully, bago matapos ang taon. Sana matulungan nyo akong marating yun. But kung hindi, no problem. And kung nakatulong tong video na ito, if you're looking for a Kia Seltos, nagpaplano ko yung bumili ng Kia Seltos, hopefully tong video na to
makatulong sa inyo, or kung nakatulong tong video na ito sa inyo, or kung na-enjoy nyo yung driving natin sa Twisties at sa Sungay, hit the like button. Katabi lang yan ng subscribe button, mga padi. Diyan sa baba. Dut-dutin nyo ng dut-dutin hanggang mayupi. Pakidut-dut para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm. Hindi ko na ipapaliwanag kung anong nagagawa ng YouTube algorithm, pero isa lang ang sasabihin ko. Pareho tayong pagpapalain pag ginawa nyo yun. Pagpapalain kayo sa year 2024, 2025, ako rin pagpapalain. Mas makakarent ako ng car, baka mas may mag-offer pa sa akin ng mare-review. Dahil pa nagre-request na hindi ko pa na tutupad. Tulungan nyo ako matupad yung mga request na yon, mga padi. Anyway, again, thank you for watching, and I will see you on the next, saan pa ba? Car review. Up! Di pa tayo tapos, mga padi. Syempre, gaya na sinabi ko, magpo-fuel check tayo. Ay, sorry boss. Magpo-full tank tayo. Titingnan natin ng fuel consumption niya. Ito ang trip natin, mga padi. 141.5. Average niya is 10.9 kilometers per liter. Magdi-divide na naman tayo. Yun naman ang lagi nating ginagawa. By the book tayo, mga padi. Titignan natin kung ano ang margin of error nitong 10.9 kilometers per liter na to, mga padi. 15 liters, mga padi. 15.9. So, 141.5. Magdi-divide tayo, mga padi. 141.5 divide by 15.9. 8.8. Yan ang consumption niya, mga padi. 8.8 kilometers per liter. Kailangan nyo i-consider na yung mga dinaanan nyo, like traffic, tapos kami may mga paakyat, may mga pababa. Yan ang dinaanan namin. Tapos traffic again. Kaya ang magiging consumption talaga niyan, iba-iba, mga padi. Hindi lahat ng fuel consumption na lumalabas sa dito sa computer, mga padi, is pareho ng lalabas sa real world. Kasi depende yan sa dinadaanan nyo, sa naging traffic na dinriban nyo. Ito, 8.8 kilometers per liter.